Sa isang iglap, gumuho ang mundong itinayo ni Salve sa loob ng 15 taon. Habang buong pagmamahal niyang inihahain ang paboritong ulam ng asawa, isang talamak na pagtataksil ang isinampal sa kanya. Wala kang silbi, Salve. Baliw ka na. Bulyaw ni Dario habang itinutulak ang asawa sa harap ng dokumentong kakamkam sa kanyang dangal. Ngunit sa likod ng mga luhang pumatak, may apoy na muling naglalagablab sa kanyang mga mata. Hanggang kailan magtitiis ang isang pusong ginawang alipin ng pag-ibig? Magagawa bang bawiin ng isang sugatang babae ang lahat ng kinuha sa kanya? O tuluyan siyang malulunod sa hamog ng kasinungalingan? Wala ka na talagang ginawang tama, Salve. Maski itong simpleng sinigang, mukhang basura ang pagkakaluto mo. Ang boses ni Dario ay tila isang malamig na hampas ng hangin na bumasag sa katahimikan ng umaga. Sa gitna ng kusina, nakatayo si Salve, suot ang kanyang kupas na apron, habang ang mga kamay niya ay nanginginig pa mula sa paghihiwa ng mga sangkap. Mula pa bago sumikat ang araw ay gising na siya, tinitiis ang kumikirot na sentido at ang matinding pagod ng kanyang katawan upang maihanda ang paboritong ulam ng asawa. Inilaan niya ang bawat sandali sa pagpapakulo ng sampalok at sa pagpili ng pinakasariwang kangkong, sa pag-asang ang mainit na sabaw ay magbabalik ng tamis sa kanilang malamig na pagsasama. Ngunit ang usok na nagmumula sa palayok ay tila naglahong pangarap lamang sa harap ng matalim at mapanghusgang tingin ni Dario. Kinuha ni Dario ang baso ng juice na nasa mesa, ang basong sadyang inihanda ni Salve na may kasamang bitamina na ibinigay ng asawa sa kanya noong nakaraang gabi. Sa isang iglap, binitiwan ni Dario ang baso. Ang marupok na salamin ay humalik sa matigas na semento, nagkapira-piraso at nagkalat ang kulay kahel na likido sa paanan ni Salve. Ang mga bubog ay nagtalalalsikan, tila isang mantsa ng pagkakamaling hindi na mabubura sa kanilang buhay. Wala man lang bakas ng pagsisisi sa mukha ng lalaki habang pinagmamasdan niya ang pagkagulat ng asawa. Linisin mo yan, Salve. Huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Baka pati ang pagpunas ng sahig ay nakalimutan mo na rin dahil sa labis na pagpapahinga mo. Muling sambit ni Dario, ang kanyang tono ay puno ng paghamak at kawalan ng pakiramdam. Dahan-dahang lumuhod si Salve sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa tumagas na likido. Sa bawat piraso ng basag na salamin na kanyang pinupulot, tila may isang matulis na bagay na tumutusok sa kanyang kalooban. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa asawa. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi na hindi kayang ipaliwanag. Sa ganoong posisyon, habang siya ay nakayuko at tila isang alipin sa sarili niyang tahanan, pumasok sa kusina si Noreen, ang pinsan ni Dario na laging may dalang mapait na ngiti. Dario, I told you, she's getting worse. Look at her. Pati simpleng baso, hindi na niya mahawakan ng maayos. Baka sa susunod, pati ang sarili niyang pangalan ay malimutan na niya. Pang-uuyam ni Noreen habang humihigop ng kape, hindi man lang tinitingnan ang naghihirap na pinsan buo. Don't worry, Noreen. Malapit na. Konting tiis na lang at magagawa na nating ayusin ang lahat. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa papeles ng lupa, maaari na siyang magpahinga ng tuluyan sa isang lugar na karapat-dapat sa mga katulad niyang nawawala na sa katinuan. Mahinang tugon ni Dario, ngunit ang bawat salita ay malinaw na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Salve. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Salve. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa basang-basahan, nararamdaman ang lamig ng sahig na tumatagos sa kanyang balat. Ang asawa na kanyang pinagsilbihan ng 15 taon, ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang buhay at ng tanging pamanang iniwan ng kanyang mga magulang, ay naghihintay lamang ng kanyang pagbagsak. Ang bawat haplos ni Dario sa kanyang buhok tuwing gabi, ang bawat gamot na ipinapainom nito sa kanya, lahat ba yun
ay bahagi lamang ng isang madilim na plano? Nanatiling nakayuko si Salve, hinahayaang ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha upang hindi nila makita ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Walang ingay na lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa loob niya ay may isang malakas na pagyanig na tila nagwawasak sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang katahimikan sa kusina ay nababalot ng isang nakakasakal na katotohanan. Habang pinagmamasdan niya ang sariling anino sa basa at maruming sahig, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan, tila isang multong hindi siya iniwan. Bakit ang taong pinili kong mahalin ng buong buhay ang siya ring unang kukuha ng aking huling hininga ng katinuan? Ang marahang pagdampi ng palad ni Dario sa balikat ni Salve ay tila isang kislap ng kuryenteng naghatid ng kilabot sa kanyang buong katawan. Kanina lamang ay punong-puno ng puot ang boses nito, ngunit ngayon, ang himig ng kanyang asawa ay tila isang mahinahong awit na naglalayong magpatulog sa isang nagigising na kaisipan. Maingat na inalalaya ni Dario si Salve na tumayo mula sa pagkakayuko sa malamig na sahig, habang ang mga piraso ng basag na salamin ay naiwan doon, saksi sa naganap na kalupitan. Honey, I'm so sorry. Alam mo namang stressed lang ako sa warehouse lately. Hindi ko sinasadyang masigawan ka. Sambit ni Dario habang tinititigan ang mga mata ni Salve na puno ng kalituhan. Kinuha niya ang isang malinis na baso ng tubig at hinaluan ito ng isang maputing pulbos na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. You need to rest, Salve. Masyado ka nang napapagod, kaya kung ano-ano na ang naririnig at naiisip mo. Hindi mo ba natatandaan? Ikaw ang nakabasag ng baso kanina dahil nanginginig ang mga kamay mo. Ang mga salita ni Dario ay tila mga anino na unti-unting lumalamon sa katotohanang nasaksihan ni Salve. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing narinig niya ang usapan nila ni Nurin. Ngunit ang bawat salita ay tila nakabuhol sa kanyang lalamunan. Ang pagtitig ni Dario ay may kasamang kakaibang bigat. Isang uri ng pag-ibig na nakakasakal, na nagpaparamdam sa kanya na baka nga siya ang nagkakamali. Baka nga ang kanyang alaala ay tila isang usok na madaling tangayin ng hangin. Uminom ka na ng vitamins mo so you can feel better. It's for your own good, love. Dagdag pa ng asawa, ang boses ay malambing, ngunit may kasamang utos na hindi maaaring baliin. Dahan-dahang tinanggap ni Salve ang baso. Ang lamig ng tubig ay humalik sa kanyang palad, at habang nilulunok niya ang likido, naramdaman niya ang isang pait na gumagapang sa kanyang dila patungo sa kanyang puso. Hindi nagtagal. Ang paligid ay nagsimulang lumabo. Ang mga dingding ng kanilang kusina ay tila sumasayaw, at ang liwanag na nagmumula sa bintana ay naging masyadong masakit para sa kanyang mga mata. Inalalayan siya ni Dario patungo sa kanilang silid. Bawat hakbang ay tila paglubog sa isang malalim at madilim na kumunoy ng kawalan ng malay. Ipinikit ni Salve ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang malambot na kama. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aantok, isang kakaibang tunog mula sa labas ang kumuha ng kanyang huling hibla ng malay. Ang dahan-dahang pag-andar ng makina ng sasakyan ni Dario sa kanilang garahe ay tila isang paalala ng pag-alis. Pinilit niyang idilat ang isang mata at sumilip sa bahagyang nakabukas na kurtina. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakita niya ang anino ng isang babaeng nakaupo sa tabi ng upuan ni Dario sa loob ng sasakyan. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit ang mahaba at kulot na buhok nito ay tila isang pamilyar na sugat na bumukas sa kanyang gunita. Ang babae ay humilig sa balikat ng kanyang asawa, isang kilos na puno ng pagmamay-ari na sadyang inilaan lamang para sa kanya noong mga panahong buo pa ang kanilang panunumpa. Ang huling nakita ni Salve bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang paglayo ng sasakyan, kasabay ng paglaho ng kaisa-isang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling sandali. Ang ambon ng pagdududa ay unti-unti nang nagiging isang malakas na bagyo
At sa kanyang pagtulog, ang katanungang bumabalot sa kanyang puso ay mas lalo lamang nagningas. Sino ang babaeng iyon na dahan-dahang pumapalit sa pwesto ko, habang ako naman ay unti-unting nilalagay sa panganib ng sariling asawa sa loob ng bahay na ito? Nagising si Salve sa gitna ng isang katahimikang tila may kinalaman sa paglalaho ng kanyang sariling lakas. Ang sinag ng araw na tumatagos sa pagitan ng mga kurtina ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Mga maliliit na bahagi ng kanyang buhay na hindi niya kayang hawakan o kontrolin. Masakit pa rin ang kanyang sentido. Ang bawat pintig sa loob ng kanyang ulo ay tila isang babala na ang lason sa kanyang katawan ay hindi pa lubos na nawawala. Sa kabila ng panghihina, pinilit niyang bumangon mula sa kama. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa mabigat na tingga na nagpapabagal sa bawat kilos. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng kanilang silid, ang tanging hangganan ng kanyang mundo sa mga sandaling iyon. Pinihit niya ang hawakan ng pinto, ngunit ang tuyong tunog ng bakal na tumatama sa kahoy ang sumagot sa kanya. Nakalak ito mula sa labas, isang mariing kurot sa kanyang dibdib. Ang naramdaman ni Salve, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Hindi lamang siya may sakit sa paningin ng kanyang asawa. Siya ay isa ng bilanggo sa loob ng sarili niyang tahanan. Mula sa ibaba, narinig niya ang boses ni Noreen, matalim at puno ng kapangyarihan na tila siya na ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng bahay. Dario, tignan mo itong mga records sa warehouse. Ang daming discrepancy, puro mali ang entries ni Salve. I told you, her mind is gone. Paano kung pati ang mga kliyente natin ay madamay sa kaguluhan niya? Kailangan na nating i-audit lahat bago pa tuluyang masira ang business dahil sa kapabayaan niya. Ang bawat salita ni Noreen ay tila isang latay sa dangal ni Salve. Ang warehouse na yon ang kanyang buhay, ang bawat kahon at bawat listahan ay inalalagaan niya, nang higit pa sa kanyang sarili sa loob ng maraming taon. Ang marinig na dinudungisan ng kanyang integridad sa trabaho ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na hapdi. Hayaan mo na, Noreen. I'll handle the bank and the suppliers. Sabihin mo na lang sa kanila na hindi na muna siya makakapasok dahil kailangan niyang mag-focus sa treatment niya. It's better this way para hindi na siya lalong mapahiya at maging usap-usapan sa labas. Tugon ni Dario. Ang boses nito ay puno ng mapagkunwaring malasakit, isang uri ng malambot na patalim na dahan-dahang bumabaon sa likod ni Salve. Sumandal si Salve sa pinto, dahan-dahang napaupo sa sahig habang yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ang mga rehas na kahoy ng kanyang bintana ay tila nagpapaalala sa kanya na wala na siyang takas, na ang bawat pader ng bahay na ito ay naging saksi sa kanyang dahan-dahang paglubog. Habang nanunuyo ang kanyang lalamunan at bumabalot ang kawalan ng pag-asa, isang puting bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Mula sa maliit na puwang sa ilalim ng pinto, isang tila tupi ng papel ang dahan-dahang pumasok sa loob ng silid. Ang marahang pagdausdos nito sa sahig ay tila isang bulong ng pag-asa sa gitna ng nakakasakal na kadiliman. Mabilis itong kinuha ni Salve. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginginig sa takot at pananabik. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, may isang lihim na mensaheng naglalayong basagin ng pader ng kanyang kulungan. Ngunit habang tinititigan niya ang tupi ng papel na yon, isang panibagong pangamba ang bumalot sa kanya. Sino ang maglalakas loob na magpadala ng mensahe sa isang babaeng itinuturing ng baliw ng lahat? At ano ang nakatagong katotohanan sa likod ng mga titik na tila gustong magligtas sa kanya mula sa impyernong ito? Binuksan ni Salve ang tupi ng papel sa gitna ng kanyang nanginginig na mga palad. Ang sulat ay hindi mahaba, ngunit ang bawat titik ay tila isang mitya ng apoy na nagbigay ng liwanag sa madilim niyang silid. Huwag mong inumin ang ibinibigay nila sa iyo. Itago mo sa ilalim ng dila at iluwa mo kapag wala na sila. Hindi ka baliw, Salve.
Maniwala ka sa sarili mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuho sa nagbabaga niyang isipan, nagpapatatag sa hinalang matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Maya-maya pa, narinig niya ang marahang pagkiskis ng susi sa loob ng trangka ng pinto. Isang tunog na hindi kasing bigat ng mga hakbang ni Dario. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Lola Pilar, ang matandang kapitbahay na itinuring na niyang pangalawang ina. May dala itong pinggan ng mainit na kanin at ulam, ngunit ang mas mahalaga ay ang gintong kalinga na mababanaag sa kanyang mga mata. Mabilis na lumapit ang matanda kay Salve at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang yakap na nagpawi sa ginaw ng kanyang pag-iisa. "Salve anak, kumain ka muna. Huwag kang magpapakita ng panghihina sa kanila." Bulong ni Lola Pilar, ang boses ay puno ng pag-aalala at determinasyon. "Nakita ko ang mga gamot na binibili ni Dario sa bayan. Hindi iyon vitamins, anak. Iyon ay mga gamot na pampatulog at nagpapalabo ng isip. Ginagamit nila yon para mapasunod ka sa gusto nila. Mag-ingat ka dahil hindi sila titigil hanggat hindi mo na ibibigay ang lupang iniwan ng mga magulang mo." Ang bawat salita ni Lola Pilar ay tila isang piraso ng puzzle na nabubuo sa harap ni Salve. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng may bagong layunin. Hindi siya baliw. Ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng pagkawala ng malay, ay hindi gawa ng kanyang sariling isip, kundi ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang galit na kanina ay tila isang munting baga, ay mabilis na nagalab. Nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing taglay pa niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lola Pilar. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng talas na matagal nang nawala dahil sa epekto ng lason. "Salamat, Lola. Akala ko mawawala na ako sa sarili ko. Hinding-hindi ko ibibigay sa kanila ang lupa. Kahit anong mangyari, lalaban ako." Matatag na sagot ni Salve, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa matinding emosyon. Ngunit sa gitna ng kanilang lihim na pag-uusap, ang hangin sa loob ng silid ay tila biglang bumigat. Ang marahang kalansing ng mga susi mula sa pasilyo ay naging hudyat ng isang panganib na paparating. Hindi pa man nakakaalis si Lola Pilar mula sa tabi ni Salve, ang pinto ay marahas na bumukas, tumatama sa dingding na lumikha ng isang malakas at nakakayanig na puwersa. Sa pintuan, nakatayo ang anino ni Dario. Ang kanyang bulto ay tila isang madilim na pader na humaharang sa kaisa-isang liwanag na natitira para kay Salve. Ang kanyang mukha ay hindi mababanagan ng anumang emosyon maliban sa isang nakakakilabot na ngiti na hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata. Tila kanina pa siya nakatayo doon, nakikinig sa bawat salitang binitawan ng dalawang babae. Ang katahimikang namayani ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Salve, habang ang titig ni Dario ay nakatuon sa pinggan ng pagkain na hawak pa rin ni Lola Pilar. "Anong ginagawa niyo rito, Lola Pilar? Hindi ba't sinabi ko nang bawal muna ang bisita dahil kailangan ng asawa ko ng katahimikan?" Sambit ni Dario, ang kanyang boses ay tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahang lumapit si Dario, bawat hakbang niya ay tila isang banta na nagpapaliit sa mundo ni Salve. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Lola Pilar, isang hawak na mukhang banayad sa paningin ng iba, ngunit alam ni Salve na punong-puno ng babala at dahas. Ang pagbabago sa mukha ni Dario ay tila isang telon na mabilis na ibinaba upang itago ang isang madilim na tanghalan. Sa harap ni Lola Pilar, ang kanyang boses ay muling naging malambot. Ngunit may kasamang talim na tanging ang isang biktima ng kanyang panlilinlang ang makakaunawa. Ang kanyang kamay na nakapatong sa balikat ng matanda ay dahan-dahang humigpit, isang senyales ng pagpapaalis na binalot sa kunwaring paggalang. "Pasensya na ho, Lola Pilar, pero alam niyo naman ang kondisyon ng asawa ko.
Masyado siyang sensitibo ngayon at baka kung ano-ano ang pumasok sa isip niya dahil sa mga kwento niyo. Mas mabuting hayaan muna natin siyang magpahinga ng mag-isa. Sambit ni Dario habang dahan-dahang iginigiya ang matanda palabas ng silid. Wala nang nagawa si Lola Pilar, kundi ang magpakawala ng isang huling sulyap na puno ng pangamba kay Salve, bago tuluyang isara ni Dario ang pinto. Sa sandaling ang tuyong tunog ng pagkakandado ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang maskara ng kabaitan ni Dario ay tuluyan ng natanggal. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa puot habang dahan-dahan siyang humaharap sa kanyang asawa. Anong akala mo, Salve? Na maililigtas ka ng matandang iyon? Galit na bulong ni Dario habang mabilis na lumapit at hinawakan ng mahigpit ang panga ni Salve, sapat na upang maramdaman ng babae ang hapdi sa kanyang balat. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ginagawa ko ito para sa'yo dahil hindi mo na alam ang ginagawa mo. Kung hindi dahil sa akin, baka nasa kalsada ka na at namamalimos. Binitiwan ni Dario ang asawa nang may kasamang bahagyang pagtulak, dahilan upang mapaupo muli si Salve sa kama. Sa pintuan ay sumungaw si Noreen. Ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapait na ngisi habang pinagmamasdan ang kahabag-habag na kalagayan ni Salve. Look at you, Salve! Ang dumi-dumi mo na. Para kang basahan na hindi na mapakinabangan. Mabuti pa ay bumaba ka na at linisin ang mga kalat sa sala. Baka doon ay may silbi ka pa. Pang-uyam ni Noreen. Ang bawat salita nito ay tila mga talsik ng putik na dumudungis sa pagkatao ni Salve, ngunit pinili niyang manahimik. Ang apoy ng determinasyon sa kanyang puso ay dahan-dahang nagiging yelo, malamig, matigas, at handang sumugat sa tamang pagkakataon. Napilitang bumaba si Salve sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Dario at Noreen. Habang siya ay dahan-dahang naglalakad sa sala, ang kanyang katawan ay tila isang makina na gumagalaw ng walang buhay. Sinimulan niyang punasan ang mga dekorasyon hanggang sa makarating siya sa isang sulok kung saan nakalagay ang paboritong florera ni Noreen, isang mamahaling gamit na puno ng mga tuyong bulaklak. Sa pag-aakalang walang nakatingin, dahan-dahang isinuksok ni Salve ang kanyang kamay sa ilalim ng mga tuyong dahon upang linisin ang alikabok. Ngunit sa halip na dumi, ang kanyang mga daliri ay may nasalat na isang matigas at madulas na bagay. Ang kanyang puso ay biglang tumalon sa kaba. Maingat niyang inilabas ang kanyang natagpuan, isang maliit at madilim na bote ng gamot na walang label. Ngunit may mga bakas pa ng puting pulbos sa paligid ng takip nito. Ito ang gamot na inilalagay ni Dario sa kanyang inumin. Ang ebidensyang matagal na niyang hinahanap ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit bago pa man niya ito maitago sa kanyang bulsa, isang malamig na tinig ang bumasag sa kanyang panandaliang tagumpay. Anong hawak mo riyan, Salve? Ang boses ni Noreen ay nagmula sa kanyang likuran, tila isang aninong biglang sumulpot mula sa kadiliman. Ang tunog ng mga hakbang nito sa kahoy na sahig ay dahan-dahang lumalapit. Bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay na paghihintay sa isang paparating na sakuna. Ang boses ni Noreen ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng sala, nagpapatigil sa pagtibok ng puso ni Salve sa gitna ng matinding kaba. Sa isang mabilis at halos hindi mapansing pagkilos, agad na isinara ni Salve ang kanyang palad at isinuksok ang maliit na bote sa malalim na bulsa ng kanyang apron. Kasabay ng pagpunas niya sa gilid ng florera gamit ang basang-basahan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ramdamang lamig ng bote na tila isang buhay na saksi sa krimen ng kanyang asawa. Ano yon, Salve? May nakita ka na naman bang hindi namin nakikita? O baka naman pati ang alikabok ay kinakausap mo na? Ang pang-uuyam ni Noreen ay may kasamang marahang paghakbang patungo sa kanya. Ang tunog ng sapatos nito sa makinis na sahig ay tila isang hudyat ng paparating na panganib. Wala po, Noreen. May nakita lang akong tuyong dahon na nalaglag sa loob. Itatapon ko lang po.
Mahinang sagot ni Salve. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay maaaring maputol. Hindi niya itinaas ang kanyang tingin, nananatiling nakayuko upang itago ang nag-aapoy na galit at takot sa kanyang mga mata. Tila hindi kumbinsido ang lalaki na natili itong nakatayo sa kanyang harapan ng ilang sandali. Sinusuri ang bawat galaw ng balikat ni Salve na tila isang maninila na naghihintay ng maling pagkilos mula sa kanyang biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ni Salve ay naging kanyang sandata. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga, pinapaalalahanan ang sarili na ang bawat pagkakamali ay maaaring maging mitya ng kanyang tuluyang pagkawala. Saktong pag-alis ni Noreen ay ang pagpasok naman ni Dario sa sala. May dala itong baso ng tubig at ang pamilyar na puting tableta. Ang sikat ng araw na tumatama sa baso ay lumilikha ng mga aninong tila mga kamay na gustong sumakal kay Salve. Ang kanyang asawa ay lumapit sa kanya nang may mapanlinlang na lambing. Ang bawat haplos nito sa kanyang pisngi ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat. Honey, it's time for your medicine. Alam mo namang ayaw nating bumalik yung mga attacks mo, di ba? Sige na, inumin mo na ito para makapagpahinga ka na ng maayos, sambit ni Dario. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang kaisipan. Tinanggap ni Salve ang baso. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng kanyang kapalaran. Naalala niya ang sulat na iniwan sa kanya, ang babala na magiging kaisa-isang pag-asa niya. Maingat niyang inilagay ang gamot sa loob ng kanyang bibig, ngunit sa halip na lunukin, maingat niya itong isinuksok sa ilalim ng kanyang dila. Isang mapait na sikreto na kailangan niyang ingatan. Ininom niya ang tubig, hinahayaang dumaloy ang likido sa kanyang lalamunan habang pinapanatili ang tableta sa kanyang pinagtataguan. Dahan-dahang ibinaba ni Salve ang baso at tumingin kay Dario. Pilit na binibigyan ng asawa ng isang blangko at walang buhay na tingin. Ang tinging inaasahan nito mula sa isang babaeng dahan-dahan nang nawawala sa katinuan. Ngunit sa loob-looban niya, ang kanyang diwa ay gising na gising, nagmamatsyag at naghihintay. Mabuting asawa, ngayon, humiga ka na sa sofa at hayaan mong ang gamot ang gumawa ng trabaho nito. Bulong ni Dario habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang buhok. Tumalima si Salve. Humiga siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinihintay na lisanin nila ang silid. Ngunit bago pa man siya tuluyang makahinga ng maluwag, naramdaman niya ang muling paglapit ni Dario. Ang mabigat na hininga nito ay dumampi sa kanyang mukha at ang isang malamig na daliri nito ay dahan-dahang humawak sa gilid ng kanyang labi. Wait, Salve. Parang hindi mo pa yata nalunok ng maayos. Buksan mo nga ang bibig mo, love. Gusto ko lang makasiguro. Ang bawat hibla ng kalamnan ni Salve ay tumigas sa matinding takot. Ang tableta sa ilalim ng kanyang dila ay nagsisimula ng matunaw. Ang pait nito ay kumakalat na sa kanyang bibig. Tila isang lason na nagbabantang ibunyag ang kanyang lihim na pag-aaklas. Sa pagitan ng buhay at kamatayan ng kanyang lihim, naramdaman ni Salve ang pait ng tableta na tila isang buhay na nilalang na nagtatangkang kumawala mula sa ilalim ng kanyang dila. Ang malamig na daliri ni Dario na humahawak sa kanyang labi ay tila isang bakal na nagpipilit magbukas sa huling pintuan ng kanyang kaligtasan. Sa gitna ng matinding takot, isang mabilis na kaisipan ang sumagi sa kanyang isip. Isang desperadong hakbang upang ilihis ang matalas na paningin ng kanyang asawa. Biglang nabulunan si Salve, isang tunay na reaksyon ng kanyang katawan sa pait at sa takot na nararamdaman. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumaas-baba at sa halip na buksan ng bibig para magpakita ay binaling niya ang kanyang mukha palayo at nagkunwaring uubuhin ng matindi.
Ang bawat pag-ubo niya ay sadyang malakas, sapat na upang ang tableta ay dahan-dahang madala ng kanyang laway patungo sa isang tupi ng kanyang panyo na kanina pa niya hawak ng mahigpit sa kanyang palad. "Honey, okay ka lang?" tanong ni Dario. Ang kanyang boses ay may halong inis at kunwaring pag-aalala habang hinahaplos ang likod ni Salve. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri, tila naghahanap ng anumang butas sa palabas ng kanyang asawa. "Tubig! Kailangan ko ng tubig!" Hirap na sambit ni Salve. Ang kanyang boses ay tila isang namamaos na bulong. Sa pagkakataong ito, nakuha niya ang pagkakataong itago ang panyo sa kanyang bulsa, kasama ang ebidensyang kailangan niyang itapon mamaya. Inabutan siya ni Dario ng tubig, at sa bawat lagok, naramdaman ni Salve ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin sa muntik ng pagkakahuli. Nang lisanin ni Dario at Norin ang silid upang pag-usapan ang kanilang mga plano sa warehouse, naiwan si Salve sa gitna ng isang katahimikang puno ng panganib. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan, idinikit ang kanyang tenga sa malamig na kahoy upang pakinggan ang kanilang mga boses na tila mga bulong ng mga demonyo sa kailaliman. "Sigurado ka bang pipirma siya bukas, Dario?" Ang mga developer ng resort ay hindi na makapaghintay. Milyon-milyong piso ang nakataya rito at hindi natin hahayaang ang isang baliw na babae ang humarang sa swerte natin. Narinig niyang sambit ni Norin. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Salve. Ang lupang ninuno na iniwan ng kanyang mga magulang, ang lupang puno ng mga puno ng mangga na naging saksi sa kanyang kabataan, ay gagawin lamang palaruan ng mga mayayaman. Habang siya ay itatapon sa isang madilim na silid ng ospital, ang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang kaligtasan. Ito ay tungkol sa dangal ng kanyang mga magulang at sa bawat alaala ng kanyang pagkabata. Pumunta si Salve sa isang sulok ng sala, malapit sa isang lumang cabinet, kung saan ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy ay bahagyang nakaangat. Ito ang kanyang lihim na taguan, ang kaisa-isang lugar na hindi pa nadidiskubre ng mga taong nagnanakaw ng kanyang buhay. Dahan-dahan niyang inangat ang piraso ng kahoy. Ang tuyong tunog ng pagkiskis ng mga tabla ay tila isang lihim na pag-uusap sa pagitan niya at ng bahay. Doon, inilabas niya ang isang maliit na kwaderno na binili niya ng palihim sa palengke noong nakaraang buwan. Sinimulan niyang isulat ang bawat petsa, bawat oras ng pagpapainom sa kanya ng gamot, at ang bawat salitang narinig niya mula sa 2 taksil. Ang panulat niya ay tila isang sandata at ang bawat titik ay isang bala laban sa kasinungalingan. Ngunit habang siya ay abala sa pagsusulat, isang anino ang dahan-dahang gumapang sa sahig, nagmumula sa likuran ng cabinet. Si Norin, na nakalimutan ang kanyang cellphone sa sala, ay dahan-dahang pumasok at nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang nakaangat na tabla at ang kwadernong hawak ni Salve. Ang katahimikan sa sala ay naging kasing talim ng isang patalim na handang sumugat. Ang marahang pagtunog ng sahig sa ilalim ng bigat ni Norin ang nagpalingon kay Salve, at sa isang iglap, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. "Ano yang ginagawa mo, Salve? Akala ko ba ay nagpapahinga ka?" Ang boses ni Norin ay puno ng mapanganib na kuryosidad, habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa nakaangat na bahagi ng sahig na tila isang bukas na sugat na hindi na maaaring itago. Ang bawat hibla ng katawan ni Salve ay tila naging yelo sa gitna ng sala, habang ang mga mata ni Norin ay nakatitig sa nakaangkat na tabla ng sahig. Ang lihim na kwaderno, ang kaisa-isang saksi sa kanyang katinuan, ay tila nagbabaga sa kanyang mga daliri. Hindi na niya nagawang itago ang ebidensya. Ang marahas na pag-agaw ni Norin sa kanyang kamay ay nagdulot ng isang matalim na hapdi
na gumapang mula sa kanyang braso hanggang sa kanyang puso. Ang tunog ng pagkiskis ng papel sa magaspang na palad ng lalaki ay tila isang hatol ng kamatayan sa lahat ng kanyang pinaghirapan. So, hindi ka lang pala baliw, Salve. Matalino ka rin palang magtago ng sekreto. Akala ko ba ay hindi mo na alam ang pagkakaiba ng panaginip sa katotohanan? Ang boses ni Noreen ay puno ng nakakangilong tuwa. Isang uri ng halakhak na walang tunog ngunit sapat na upang durugin ang natitirang lakas ni Salve. Binuksan nito ang kwaderno at ang marahang pagpunit ng mga pahina ay tila ang mismong pagpunit sa kaluluwa ng babae. Dates, times, pati ang mga sinasabi namin ni Dario. You're acting like a spy in your own home. How pathetic. Nanginginig ang mga labi ni Salve habang pinagmamasdan ang mga pahinang nagliliparan sa sahig, tila mga sugatang ibon na hindi na muling makakalipad. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bawiin ang kanyang mga alaala, ngunit ang bawat salita ay nakabuhol sa kanyang lalamunan. Sa ganoong sitwasyon pumasok si Dario. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad na tila bawat paglapit niya ay lalong nagpapakitid sa mundo ni Salve. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang mapanlinlang na lungkot na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Salve, bakit mo ginagawa ito sa amin? We are trying to help you, pero gumagawa ka ng mga kwentong ikasisira nating lahat. Ang boses ni Dario ay malambot. Ang uri ng boses na ginagamit sa pagpapatulog ng isang bata. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng bakal. Sinasabi mo rito na nilalason kita. My God, Salve, ang dami mo nang iniimbento dahil sa sakit mo. It's because of your condition, not the water. Lumapit si Dario at dahan-dahang hinawakan ang mukha ni Salve. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa pisngi ng asawa na tila nagmamalasakit. Ngunit ang hawak na yon ay isang uri ng pagpipiit. Napilitang tumingin si Salve sa mga mata ng lalaking minahal niya ng higit sa 15 taon at doon niya nakita ang isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Hindi na siya tinitingnan ni Dario bilang isang asawa, kundi bilang isang hadlang na kailangang alisin. Dario, please. Narinig ko kayo ni Noreen, ang resort, ang lupa. Alam ko ang lahat. Hikbi ni Salve, ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal na unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Isang sandali ang nakakangiting katahimikan ang bumalot sa kanila bago dahan-dahang inilapit ni Dario ang kanyang labi sa tenga ni Salve. Ang kanyang hininga ay mainit, ngunit nagdadala ng kakaibang ginaw. Kung ganoon, mas lalo mo kaming binibigyan ng dahilan para tapusin na ang dula-dulaang ito. Wala nang maniniwala sa isang babaeng may medical record ng pagka-paranoid. Even your own memories will betray you, Salve. Kinaladkad ni Dario at Noreen si Salve patungo sa warehouse, ang lugar na dati ay itinuturing niyang kaharian ng kanyang kasipagan. Ngunit ngayon ay tila naging isang malawak na kabaong na gawa sa yero at semento. Ang tuyong tunog ng pag-andar ng malaking pinto ng warehouse ay tila isang malakas na pagngalit ng isang dambuhala na handang lumamon sa kanya. Doon, sa gitna ng mga nagtataasang mga kahon at amoy ng lumang alikabok, nakita ni Salve ang isang pamilyar na bulto ng tao. Sa dulo ng madilim na pasilyo ng mga bodega, nakatayo ang babaeng nakita niya sa sasakyan ni Dario. Ang liwanag mula sa mataas na bintana ay tumatama sa kulay ginto nitong alahas. At ang marahang pagtunog ng sapatos nito sa semento ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kaligayahan ni Salve. Hindi lamang ito basta estranghero. Ang babae ay may hawak na folder na may tatak ng kumpanyang kukuha sa lupang ninuno ni Salve. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagkawala ng lupa, kundi ang makita ang kanyang asawa na lumapit sa babaeng iyon at humawak sa baywang nito sa harap mismo ni Salve, habang ang paligid ay unti-unting nilalamon ng nagbabagang usok
mula sa isang sulok ng warehouse na sinasadyang liyaban. Ang malutong na paglamon ng apoy sa mga tumpok ng karton sa sulok ng bodega ay tila isang nagngangalit na hayop na nagbabantang ubusin ang huling hininga ng katinuan ni Salve. Ang init na nagmumula sa naglalagablab na sulok ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya na ang impyernong kanyang kinatatakutan ay hindi na lamang nasa loob ng kanyang isip, kundi nasa harap na mismo ng kanyang mga mata. Sa gitna ng makapal na usok, nakatayo si Dario. Hawak ang baywang ng babaeng dayuhan sa kanyang buhay, habang ang kanilang mga anino ay tila nagsasayaw sa gitna ng kapahamakan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Salve ang isang matinding pag-ikot ng paligid. Ngunit sa halip na magpadaig sa takot, isang malamig at matalas na kaisipan ang gumising sa kanyang diwa. Alam niyang sa pisikal na lakas ay wala siyang laban, at sa batas ay wala siyang hawak na ebidensya. Ang tanging sandata niya ay ang mismong kasinungalingang ipinilit sa kanya ng asawa, ang kanyang kunwaring pagkabaliw. Biglang napatigil si Salve. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila nawalan ng pokus. Dahan-dahan siyang bumagsak sa semento. Hinahayaan ang kanyang katawan na manginig ng hindi kontrolado. Ang marahas na pagtama ng kanyang mga kamay sa matigas na sahig ay tila isang hudyat ng kanyang pagsuko. Nagsimulang bumula ang kanyang bibig mula sa pait ng tabletang itinago niya kanina, at ang kanyang mga ungol ay tila isang hayop na nasugatan. "Dario, anong nangyayari sa kanya? Baka mamatay yan dito, madadamay tayo." Ang boses ng babae ay puno ng takot. Ang marahang paghakbang nito pabalik ay nagpapakita ng kawalan ng pakialam sa buhay ni Salve. "It's the reaction to the medication, Elena." Masyado nang mahina ang utak niya, tugon ni Dario. Bagamat bakas sa kanyang boses ang isang bahid ng pag-aalinlangan, habang mabilis na kinuha ang isang fire extinguisher upang patayin ang maliit pang apoy na sinadya nilang simulan para takutin ang asawa. Binuhat ni Dario ang nanghihinang katawan ni Salve pabalik sa sasakyan. Sa buong biyahe, nanatiling nakapikit ang mga mata ni Salve, ngunit ang kanyang pandinig ay kasing talas ng isang kutsilyo. Naramdaman niya ang bawat paghinto ng sasakyan, ang bawat bulungan ni Dario at Elena tungkol sa mga dokumentong kailangang pirmahan sa susunod na araw. Nang makarating sila sa bahay, inilapag siya ni Dario sa sofa nang may kasamang pagkamuhi. "Salve? Salve, nakikinig ka ba?" Bulong nito habang tinatapik ang kanyang pisngi. Dahan-dahang idinilat ni Salve ang kanyang mga mata, ngunit ang tingin niya ay walang buhay. Tila isang salamin na nabasag na at hindi na muling mabubuo. "Sino ka? Bakit mo ako hinahawakan? Nasaan ang nanay ko?" Ang kanyang boses ay tila isang bata, puno ng inosente at takot. Isang mapanganib na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Dario habang nakatingin kay Noreen na kanina pa naghihintay sa sala. "See? She's completely gone. Bukas, kahit anong papel ang ilagay natin sa harap niya, pipirmahan niya dahil wala na siyang alam." Nang lisanin nila ang sala upang uminom at magdiwang sa kusina, nanatiling nakahiga si Salve. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang kumot na bumabalot sa kanyang tunay na pagkatao. Sa ilalim ng kanyang talukap, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-alab sa isang uri ng puot na hindi na kailanman mapapatay ng kahit anong gamot. Alam niyang ang bukas ang magiging huling pagkakataon niya. Ang bawat pagtawa ni Dario mula sa kusina ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso, ngunit sa bawat pako ay lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Bukas, ang kamay na inaasahan nilang pipirma sa kanilang tagumpay, ang siya ring kamay na gigiba sa kanilang binuong palasyo ng kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang pangamba ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Paano kung ang kaisa-isang tao na maaari niyang pagkatiwalaan ay hindi makarating sa tamang oras?
Ang marahang pagpatak ng ulan sa labas ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang kalayaan, habang sa kanyang bulsa, ang maliit na bote ng gamot na kanyang naitago ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Tila isang malamig na estatwa si Salve habang nakahiga sa sofa, pinagmamasdan ang bawat dahan-dahang paggalaw ng mga anino sa kisame. Ang bawat paghinga niya ay sadyang mababaw, isang sining ng panlilinlang na kailangan niyang gawin upang manatiling buhay ang kaisa-isang pagkakataon niyang makalaya. Mula sa kusina, naririnig niya ang marahang pagtama ng mga baso at ang masayang halakhak ni Dario at Elena, mga tunog ng pagdiriwang na tila mga tinik na ibinabaon sa kanyang pandinig. Magiging maayos din ang lahat, Salve. Just sign the papers tomorrow at pagkatapos noon, hindi mo na kailangang mag-alala sa kahit ano. We will take care of you. Bulong ni Dario habang dinadaanan siya bago ito pumanhik sa itaas. Ang haplos nito sa kanyang noo ay tila pagdampi ng isang malamig na ahas, nag-iiwan ng malapot na pakiramdam ng pagkamuhi. Nang matiyak ni Salve na abala na ang mga taksil sa kani-kanilang mga silid, dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang marahang sayaw sa gitna ng kadiliman, iniiwasang lumikha ng anumang tunog sa lumang sahig na kahoy. Sa gitna ng katahimikan, isang marahang pagkatok sa pinto sa likod ang kumuha ng kanyang atensyon. Hindi ito ang malakas na pagkatok ng isang kaaway, kundi ang tila bulong ng isang kaibigan. Si Lola Pilar. Ang matanda ay tila isang anghel na lumitaw mula sa kadiliman ng gabi, balot ng itim na shawl at may dalang isang maliit na lalagyan ng pagkain. Ngunit sa ilalim ng kanin, may isang lihim na nakatago. Salve anak! Nakipag-ugnayan na ako kay Attorney Morales. Siya ang matalik na kaibigan ng tatay mo noong nabubuhay pa ito. Bulong ni Lola Pilar. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Hinihintay niya ang anumang ebidensya na maibibigay mo. Hindi kanya pababayaan. Naramdaman ni Salve ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang kalasag na muling nabuo sa kanyang paligid. Mabilis niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang maliit na bote ng gamot na naitago niya mula sa florera ni Norin, kasama ang panyong may bakas ng natunaw na tableta na, ibigay niyo po ito sa kanya, Lola. Sabihin niyo po, ito ang laso na unti-unting pumapatay sa akin. Mariing sabi ni Salve, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa palad ng matanda. At ang listahan, ang lahat ng sinabi nila tungkol sa resort, nandoon sa mga pahinang naisalba ko. Ang pagpapalitan ng mga ebidensya ay tila isang sagradong seremonya sa dilim. Alam nilang kapag nahuli sila, wala nang bukas na naghihintay. Mabilis na lumisan si Lola Pilar. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahang naglaho sa damuhan, tila isang panaginip na mabilis na lumipas. Bumalik si Salve sa loob. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na digmaan. Ngunit sa kanyang pag-akyat sa hagdan, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa loob ng kanyang silid. Isang maliit, kulay pulang tuldok na kumikislap sa madilim na sulok, malapit sa kisame. Ang kanyang dugo ay tila tumigil sa pagdaloy. Doon, sa pagitan ng mga ukit ng kahoy na cabinet, nakatago ang isang maliit na lente ng kamera. Ang marahang pag-ugong ng kuryente mula sa aparato ay tila isang tawa ni Norin na nanunuot sa kanyang balat. Alam niyang hindi pa tapos ang paghihinala ng lalaki. Pinabantayan nila ang bawat pikit ng kanyang mata, ang bawat buntong hininga, at ang bawat pag-asang pilit niyang itinatago. Napatigil si Salve sa gitna ng silid. Ang kanyang anino ay humaba sa pader. Alam niyang nakatingin sila. Sa isang iglap, kailangan niyang magdesisyon. Magpapatuloy ba siya sa kanyang pagpapanggap o hahayaan niyang malunod siya sa takot na baka ang lahat ng kanyang ginawa ay nakita na ng kanyang mga kaaway? Ang katahimikan ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol
habang sa kabilang panig ng monitor, ang isang pares ng mga mata ay nanonood ng may mapanganib na pananabik. Ang maliit at mapulang liwanag na kumikislap sa madilim na sulok ng silid ay tila isang matalas na mata ng isang demonyo. Nanunuot sa bawat lihim na pilit itinatago ni Salve sa ilalim ng kanyang balat. Sa isang saglit, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tumayo sa matinding kilabot. Alam niyang sa bawat galaw niya, sa bawat pagbabago ng kanyang ekspresyon, may isang pares ng mga mata sa kabilang panig ng lente na naghihintay ng kanyang pagkakamali. Sa halip na umiwas o ipakita ang takot, dahan-dahang humakbang si Salve patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang katawan ay tila isang marupok na kawayan sa gitna ng bagyo. Yumuyuko ngunit hindi nababali. Upang linlangin ang mapanuring mata ng kamera, sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga kamay sa hangin. Tila may hinahawakang hindi nakikita. Ang kanyang mga labi ay gumalaw sa isang walang tunog na pakikipag-usap, isang dula ng pagkabaliw na sadyang inilaan para sa kanyang mga manonood. Nanay, tatay, nandoon ba kayo sa mga puno ng mangga? Bulong ni Salve, ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak ng isang sugatang ibon. Humiga siya sa sahig, niyakap ang kanyang sarili at hinayaang ang kanyang mga luha ay dumaloy ng walang pigil. Ang bawat patak ng luha sa malamig na sahig ay tila isang saksi sa kanyang tunay na pighati. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang kanyang diwa ay kasing talas ng isang bagong hasang itak. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang unang gabi nila ni Dario sa bahay na ito. Ang mga pangako ng pagmamahal na tila mga bulaklak na bagong mekar. Dario was her world. He was the sun that dried her tears after her parents died. Nung mga panahong yon, ang haplos nito ay puno ng init. Hindi ang malamig na kamay ng isang mamamatay tao na nararamdaman niya ngayon. Ang bawat halik nito noon ay tila isang panunumpa ng katapatan, na ngayon ay napatunayang isa lamang palang mabusising paghahanda para sa isang malaking pagtataksil. Nabalik lamang ang diwa ni Salve nang marinig niya ang marahang pagdausdos ng tsinelas sa labas ng kanyang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto ay tila isang hudyat ng muling pagsalakay ng dilim. Pumasok si Dario. Bitbit ang isang baso ng gatas na tila isang huling hantungan ng kanyang katinuan. Salve, love. Gising ka pa pala. Uminom ka muna nito para hindi ka managinip ng masama. Sambit ni Dario. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing habang nakatingin sa kisame, saktong sa direksyon kung nasaan ang nakatagong kamera. Ang bawat kilos nito ay tila isang performance ng isang mabuti at nag-aalalang asawa. Inabot ni Salve ang baso. Ang kanyang kamay ay sadyang nanginginig ng husto upang ipakita ang kanyang panghihina. Inumin niya ito, ngunit sa bawat lagok, ang pait ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang lason na inilagay ni Dario. Alam niyang bukas na ang huling araw ng labanang ito. Bukas, sa harap ng mga abogado at ng mga manlilinlang, kailangan niyang bitbitin ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, at ang lahat ng alaala ng kanyang mga magulang upang bawiin ang buhay na ninakaw sa kanya. Tomorrow is a big day, Salve. Magiging masaya tayo pagkatapos nito. Wala nang stress, wala nang sakit. Bulong ni Dario habang hinahaplos ang kanyang noo, ngunit ang bawat haplos ay tila isang pagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang kalayaan. Nang muling lisanin ni Dario ang silid at mamatay ang malakas na ilaw sa pasilyo, naiwan si Salve sa dilim kasama ang kumikislap na pulang tuldok. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na katapusan. Ang kaisa-isang katanungang bumabalot sa kanyang isipan habang nakatitig sa kisame
ay hindi kung magagawa niyang manalo, kundi kung kakayanin ba ng kanyang puso ang bigat ng huling paghaharap. Handa na ba siyang harapin ang lalaking minahal niya ng buong buhay bilang kanyang pinakamatinding kaaway? O tuluyan siyang lalamunin ng takot bago pa man sumikat ang araw? Dumating ang umaga ng huling paghuhukom na tila isang mapayapang panaginip. Ngunit para kay Salve, bawat sinag ng araw na tumatama sa kanyang balat ay tila isang hapdi ng paparating na bagyo. Ang bahay ay nababalot ng bango, ng nilulutong kakanin at ang sariwang amoy ng mga bulaklak, isang huwad na paraiso na sadyang itinayo upang pagtakpan ang bulok na katotohanan sa loob nito. Ngayon ang araw na itinakda ni Dario at Norin upang ipagdiwang ang kunwaring pagaling ni Salve. Isang piging na ang layunin ay gawing saksi ang buong baryo sa kanyang tuluyang pagsuko. Maingat na kumikilos si Salve sa kusina. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang ritual ng isang mandirigmang naghahanda sa labanan. Inayos niya ang mahabang mesa. Inilagay ang mga pinggan ng may katangi-tanging ingat. Habang sa ilalim ng kanyang blusa, ay nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala. Inimbita niya ang mga kagalang-galang na tao sa kanilang lugar. Ang kapitan, ang ilang matatandang kaibigan ng kanyang ama, at syempre, si Lola Pilar. Alam niyang ang presensya ng maraming tao ang magsisilbing kaisa-isang kalasag niya laban sa anumang dahas na balak gawin ni Dario. "You look beautiful today, Salve. Parang bumalik ang dating sigla mo," sambit ni Dario habang lumalapit sa kanya. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng pinakamagara nitong barong. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay, na hindi pa man nakakamit ay ipinagdiriwang na niya. Humawak ito sa kanyang baywang, isang haplos, na tila pag-angkin sa isang pag-aaring kukunin na niya ng tuluyan. "Mamaya, pagkatapos nating kumain, pipirmahan lang natin ang ilang papers for the development project. It's for our future, honey, para makapag-abroad tayo at makapagsimula ng bagong buhay." Bahagyang ngumiti si Salve, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang sining ng pagkukunwari na natutunan niya sa gitna ng hapdi. "Gusto ko lang na maging maayos ang lahat, Dario. Para sa atin." Mahinang tugon niya, habang sa loob-looban niya ay tila may isang malakas na sigaw na nagmumula sa kanyang mga ninuno. Nag-uutos sa kanya na huwag sumuko. Dumating ang mga bisita. Ang tunog ng kanilang mga boses at tawanan ay pumuno sa sala. Tila isang masayang musika na nagtatakip sa nakakangilong katahimikan sa pagitan ng mag-asawa. Si Norin ay abala sa pakikipag-usap sa mga developer, kabilang si Elena na nakasuot ng isang formal na itim na bestida. Ang kanyang mga mata ay tila mga buwitreng naghihintay ng pagkakataong makalamon. Ang bawat sulyap ni Elena kay Dario ay puno ng malisya, isang uri ng ugnayang hindi na itinatago sa dilim. Sa gitna ng piging, kinuha ni Dario ang atensyon ng lahat. Ang tunog ng kanyang kutsara na dahan-dahang tumatama sa gilid ng baso ng wine ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan. Tumayo siya, hawak ang kamay ni Salve at hinarap ang kanilang mga panauhin nang may mapanlinlang ng ngiti. "Friends, thank you for coming. Today is not just about our business venture, but about the recovery of my dear wife, Salve. Alam niyo naman ang mga pagsubok na pinagdaanan niya lately. And today, she is finally ready to move forward to our future." Sigaw ni Dario, kasabay ng pagtaas ng kanyang baso. Inilabas ni Norin ang mga dokumento mula sa isang leather folder. Ang bawat pahina ay tila isang hatol na kakamkam sa lupang ninuno ni Salve. Inilapag nila ito sa gitna ng mesa, sa harap mismo ng mga panauhin. Isang mamahaling panulat ang inilabas ni Dario at dahan-dahang inabot sa kanyang asawa. "Honey, ang pirma mo na lang ang kulang para matapos na ang lahat ng paghihirap mo." Bulong ni Dario, ang kanyang boses ay tila isang malambot na hiling, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuot
Nagpapaalala sa kamera sa silid, sa mga gamot, at sa bawat banta na ibinulong nito sa dilim. Dahan-dahang itinaas ni Salve ang kanyang kamay. Ang bawat daliri niya ay nanginginig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa nag-aalab na puot na pilit niyang sinusupil. Ang dulo ng panulat ay dumampi sa malamig na papel. Ang tinta ay tila isang patak ng dugo na handang magmantsa sa kanyang kasaysayan. Sa paligid niya, ang bawat bisita ay nakatingin, naghihintay sa huling kilos ng isang babaeng itinuturing nilang wala ng sariling pag-iisip. Tumingin si Salve kay Lola Pilar na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang matanda ay bahagyang tumango, isang lihim na hudyat na tanging sila lamang ang nakakaalam. Sa sandaling iyon, ang takot ay tila tuluyang naglaho sa puso ni Salve, napalitan ng isang mapanganib na lakas. Inilapit niya ang panulat sa linyang paglalagyan ng kanyang pangalan. Ngunit sa halip na isulat ang kanyang pirma, napatigil siya. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Dario. Isang tingin na hindi pa nito nakikita sa buong 15 taon ng kanilang pagsasama. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang bundok, habang ang bawat segundo ay tila isang orasan na malapit ng sumabog. Dario, may nakalimutan ka yata. Ang boses ni Salve ay tila isang malamig na hampas ng alon sa pampang, malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang nangiti sa mukha ni Dario ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang pangambang hindi niya kayang ipaliwanag, habang ang kamay ni Salve na hawak ang panulat ay biglang bumitaw. At ang tunog nito sa matigas na mesa ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang tunog ng mamahaling panulat na gumulong sa ibabaw ng mesa ay tila isang hatol na bumasag sa katahimikan ng buong sala. Ang bawat panauhin ay napatigil sa kanilang pagkain. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa pagitan ng nanginginig na kamay ni Dario at sa matatag na tindig ni Salve. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging kasing bigat ng isang paparating na unos, puno ng kuryenteng nagbabadyang sumabog anumang sandali. Honey, anong ibig mong sabihin? Pirmahan mo na ito para makapagpahinga ka na. Pilit na nangiti ni Dario. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng panginginig, isang uri ng takot na pilit itinatago sa likod ng mapanlinlang na maskara. Inabot niya muli ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa braso ni Salve nang may higpit na tanging ang babae lamang ang nakakaramdam. Isang banta na ibinabalot sa kunwaring pagmamahal. Dahan-dahang tumayo si Salve, tinalikuran ang dokumentong kakamkam sa kanyang pagkatao. Hinarap niya ang mga panauhin. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng ulap ng gamot o ng takot, kundi ng isang uri ng liwanag na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Gusto niyo bang makarinig ng isang kwento? Isang kwento tungkol sa isang babaeng nagbigay ng 15 taon ng kanyang buhay para sa isang lalaking itinuring niyang mundo. Simula ni Salve, ang kanyang boses ay malinaw, na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, tila isang awit ng katotohanang hindi na mapipigilan. Isang babaeng araw-araw na nagluto, nag-alaga, at nagtrabaho sa warehouse hanggang sa maging semento na ang kanyang mga palad. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ng kanyang asawa, may unti-unting lason na inihahalo sa kanyang inumin. Nagkaroon ng bulungan sa gitna ng mga bisita. Ang mukha ni Norin ay biglang namutla, habang si Elena ay dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Tila isang daga na naghahanap ng butas na malulusutan. Salve, stop this nonsense! Ang sakit mo! Bumabalik na naman ang pagka-paranoid mo! Sigaw ni Dario. Ang kanyang boses ay tila isang nagngangalit na hayop na nasugatan. Sinubukan niyang hawakan ang balikat ni Salve upang paupuin ito, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang sakit ko ay ang labis na pagtitiwala sa iyo, Dario. Ang bawat tableta na ipinainom mo sa akin, ang bawat gabing hinayaan mong malunod ako
sa suong mo ng kasinungalingan. Lahat iyon ay nakasulat na, wika ni Salve. Kasabay ng pagpasok ni Attorney Morales sa pintuan, bit-bit ang isang folder na naglalaman ng mga resulta ng laboratorio at ang naitagong ebidensya ni Lola Pilar. Sa sandaling iyon, ang maskara ng kabutihan ni Dario ay tuluyang nagkapira-piraso. Ang kanyang mukha ay namula sa puot. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit na hindi na kayang itago ng anumang barong Tagalog. Nakita niya ang lahat ng kanyang pinaghirapang plano na gumuho sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Wala kang mapapatunayan. Baliw ka. Sino ang maniniwala sa'yo? Ang boses ni Dario ay naging isang nakakangilong sigaw. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa tindi ng presyon. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan na siya ng kontrol. Nilundag niya ang mesa, ang kanyang mga kamay, ay tila mga kuko ng agila na handang sumakal sa leeg ni Salve upang patahimikin ito ng habambuhay. Ang marahas na paggalaw ng mesa ay nagdulot ng pagbagsak ng mga kristal na baso. Ang kanilang pagkabasag ay tila isang hudyat ng digmaang wala ng atrasan. Napasigaw ang mga bisita habang si Salve ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng kanyang huling paninindigan. Sa gitna ng panganib, ang kaisa-isang katanungang naiwan sa isipan ng lahat ay kung aabot ba ang tulong bago tuluyang magtagumpay ang dahas ng isang lalaking nawalan na ng katuwiran. Sa isang marahas na paghampas ng mga kamay ni Dario sa mesa, ang mga porselanang pinggan na kanina ay maayos na nakahanay ay nagliparan at humalik sa sahig. Nagkadurog-durog sa libu-libong piraso na tila ang mga pangarap ni Salve na tuluyan ng nawasak. Ang bawat pirasong tumama sa semento ay naglalabas ng tunog ng pagkabasag na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Isang hudyat na ang maskara ng kabanalan ay wala na. Ngunit bago pa man madampi ng mga nanginginig sa galit na daliri ni Dario, ang leeg ni Salve, mabilis na humarang ang mga alagad ng batas na kanina pa palihim na naghihintay sa labas kasama si Attorney Morales. Bitawan mo siya, Dario. Tapos na ang palabas mo. Ang boses ng opisyal ay tila isang dagundong ng hustisya na nagpatahimik sa buong sala. Ang marahas na pagpiit sa mga braso ni Dario patungo sa kanyang likuran ay nagdulot ng isang tuyong tunog ng pag-aray mula sa lalaki. Isang tunog na puno ng pagkatalo at kahihiyan sa harap ng lahat ng kanyang mga panauhin. Sa gitna ng kaguluhan, si Noreen ay tila isang daga na pilit sumusulot sa pagitan ng mga tao upang makatakas. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, ang malamig na tingin ni Salve ay tumama sa kanya. Saan ka pupunta, Noreen? Hindi ba't ikaw ang nagsabing malapit na akong mabaliw? Ngayon, tignan mo kung sino sa atin ang mawawalan ng katinuan sa loob ng rehas. Ang boses ni Salve ay kalmado. Ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 hagupit. Wala akong kinalaman dito. Si Dario ang may plano ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin na itago ang mga gamot at ayusin ang mga papers. Biglang sigaw ni Noreen. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Ang pagtataksil ng magkasabwat ay tila isang mabilis na pagguho ng isang pader na gawa sa buhangin. Sa harap ng panganib, ang katapatang ipinagmamalaki nila kanina ay naglaho ng parang usok. Napatingin si Dario kay Noreen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at puot. Ikaw na hayop ka. Ikaw ang kumuha ng porsyento sa resort. Ang kanilang pag-aaway at palitan ng mga akusasyon ay naging isang kahabag-habag na palabas para sa mga bisitang kanina ay tinitingala sila. Ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay tila mga talsik ng putik na dumudungis sa huling hibla ng kanilang dangal. Dahan-dahang lumapit si Salve sa kanyang asawa. Habang nakapansara ang mga bakal na posas sa mga kamay ni Dario, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na awa para sa lalaking ipinagpalit ang isang tunay na pagmamahal para sa mga piraso ng pilak.
Ang pag-ibig na dati ay tila isang matibay na muog ay naging isang bunto na lamang ng abo sa kanyang paanan. Pinirmahan ko na ang lahat ng kailangan, Dario, pero hindi ang dokumento ng lupa. Ang pinirmahan ko ay ang kaso laban sa inyong dalawa. Bulong ni Salve. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong hangin pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang lupang ito ay mananatiling sa akin dahil ito ang tanging bagay na hindi mo kailanman mabibili ng iyong mga kasinungalingan. Habang kinaladkad palabas ang dalawa, ang marahang kadusdos ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang malungkot na martsa patungo sa kanilang sariling impyerno. Naiwan si Elena sa isang sulok, nakayuko at pilit itinatago ang mukha sa tindi ng hiya. Habang ang mga developer na kanina ay mayayabang, ay mabilis na nag-alisan na, tila mga aninong takot sa liwanag. Nang tuluyan ng mawala ang ingay ng mga sirena sa malayo, ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing tamis ng isang tagumpay. Lumapit si Lola Pilar at Attorney Morales, ang kanilang mga haplos sa balikat ni Salve ay tila mga gamot na nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Salve ang isang matinding panghihina. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila nagtatanong, ngayong wala na ang mga kaaway, paano niya muling bubuuin ang isang pusong 15 taong inalipin ng panlilinlang? Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga puno ng mangga na dahan-dahang sumasayaw sa hangin ng hapon. Ang kaisa-isang katanungang naiwan ay kung ang kalayaan ba ay sapat na upang burahin ang bawat bakas ng lason na nananalaytay pa rin sa kanyang gunita. Ang unang umaga ng kanyang tunay na kalayaan ay dumating na may kasamang bango ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Isang halimuyak na tila naglilinis sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Wala na ang mabigat na sungmu sa kanyang isipan. Wala na ang pait ng tabletang pilit na nagpapalimot sa kanyang sariling pangalan. Sa kusinang dati ay naging saksi sa kanyang pagkapahiya. Nakatayo si Salve habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ang liwanag na tumatama sa kanyang mga palad ay hindi na nakasisilaw, kundi isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa kanya na siya ay buhay, gising, at sa wakas ay hawak na muli ang sariling tadhana. Sinimula ni Salve ang paglilinis ng bahay hindi bilang isang aliping takot sa boses ng asawa, kundi bilang isang reyna na muling binabawi ang kanyang kaharian. Ang bawat bakas ng naganap na kaguluhan, ang mga basag na porselana at ang mga mantsa ng natapong alak ay isa-isa niyang inalis. Ang marahang pagkiskis ng kanyang walis sa sahig ay tila isang ritual ng paglilinis, binubura ang bawat alaala ng mga taong nagtangkang sumira sa kanya. Sa bawat sulok na kanyang nalilinis, tila may isang tinik na nabubunot sa kanyang puso. Nagtungo siya sa warehouse ng hapon na yon. Ang mga manggagawa na dati ay tumitingin sa kanya ng may awa at pag-aalinlangan ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang katahimikang namayani sa loob ng bodega ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng paggalang. Lumapit ang ilan sa kanyang mga dating kasamahan. Ang kanilang mga haplos sa kanyang braso ay tila mga tahimik na paghingi ng paumanhin dahil sa hindi nila pagkilos noon. Sa gitna ng mga nagtataasang mga kahon, muling naramdaman ni Salve ang kanyang lakas. Ito ang lugar na binuo niya sa pamamagitan ng kanyang pawis. At ngayon, wala nang sino mang makakapagsabi sa kanya na siya ay walang silbi. Naglakad siya patungo sa lupang ninuno, sa ilalim ng malalabay na puno ng mangga na itinanim pa ng kanyang ama. Ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ay tila isang bulong ng pasasalamat mula sa kanyang mga magulang. Naupo siya sa ugat ng isang matandang puno, hinahayaan ang kanyang mga daliri na dumaan sa magaspang na balat ng kahoy. Dito, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, doon lamang tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pagpapakawala. Pinatawad na niya ang kanyang sarili
sa pagiging marupok, at sa wakas ay tinanggap na niya na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan. Lumipas ang mga linggo at ang balita tungkol sa pagkakahuli ni Dario at Norin ay unti-unti nang humupa sa baryo. Si Salve ay naging simbolo ng katatagan para sa maraming kababaihan. Sa tulong ni Attorney Morales, sinimulan niyang ayusin ang isang maliit na pundasyon para sa mga biktima ng pang-aabuso sa kanilang lugar. Ang bawat kwentong kanyang naririnig ay tila isang salamin ng kanyang sariling nakaraan. At sa bawat tulong na kanyang naibibigay, lalong naghihilom ang kanyang sariling mga sugat. Isang hapon, habang naghahanda siya ng hapunan kasama si Lola Pilar, ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang banayad na ugong sa gitna ng katahimikan. Hindi pamilyar ang numerong lumitaw sa screen. Sa pag-aakalang isa lamang itong kliyente para sa warehouse, sinagot niya ito ng may mahinahon at matatag na boses. "Hello, si Salve Briones po ba ito?" Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay malalim, tila may dalang bigat ng maraming taon at may himig ng pag-aalinlangan. "Opo, ako nga po. Sino po sila?" Tugon ni Salve, habang ang kanyang puso ay biglang tumibok ng may kakaibang kaba. "Maaring hindi mo na ako natatandaan, Salve, pero ako ang kapatid ng nanay mo, ang tiyuhin mong matagal nang nawala. Nabalitaan ko ang lahat ng nangyari sa'yo sa radyo at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi kita tatawagan." Ang boses ng lalaki ay nanginginig, puno ng emosyong tila matagal nang kinimkim. Napatigil si Salve. Ang kanyang kamay na humahawak sa telepono ay dahan-dahang nanginig. Isang bahagi ng kanyang nakaraan na akala niya ay tuluyan ng naglaho ay biglang kumatok sa kanyang pintuan. Ang sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw ay nagbigay ng isang ginintuang kulay sa buong paligid, tila nagpapahiwatig na ang kanyang paglalakbay ay hindi pa natatapos. Sino ang lalaking ito na biglang lumitaw sa gitna ng kanyang kapayapaan? At anong mga lihim ng kanyang pamilya ang dala nito na maaaring magpabago muli sa takbo ng kanyang bagong simula? Ang katahimikan ni Salve ay tila isang panalangin, habang sa labas, ang mga puno ng mangga ay patuloy na sumasayaw sa hangin, saksi sa isang buhay na muling isinilang mula sa abo ng pagtataksil. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa kabilang panig ng mga puno ng mangga ay nag-iwan ng isang malambot at kulay rosas na liwanag sa buong lupang ninuno, tila isang huling haplos ng kalikasan bago ang pagtulog ng mundo. Nakaupo si Salve sa balkonahe ng kanyang tahanan, hawak ang isang baso ng sariwang juice na siya mismo ang nagpiga, isang inuming wala ng pait, wala ng lason, kundi ang tamis lamang ng kanyang sariling pagsisikap. Ang bawat paghinga niya ay malalim at maluwag, malayo sa mga araw na ang kanyang dibdib ay tila nakakulong sa isang bakal na hawla ng takot at pag-aalinlangan. Naisip ni Salve ang mga buwan na lumipas mula nang dinala ng mga awtoridad sina Dario at Norin. Nabalitaan niya na ang hatol ng korte ay pinalna, ang bawat dokumentong kanilang pinanday at ang bawat butil ng lason na kanilang inihanda ay naging matibay na ebidensya para sa kanilang sariling pagkakapiit. Ngunit sa puso ni Salve, ang tunay na hustisya ay hindi lamang nahanap sa loob ng rehas ng bilangguan. Nahanap niya ito sa bawat umagang nagigising siya na alam ang sariling pangalan, sa bawat gabing natutulog siya nang walang takot na baka hindi na siya magising sa kinabukasan. Tinanong niya ang sarili kung napatawad na ba niya si Dario. Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang proseso ng pagpapakawala. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag sa pag-ibig at pinili niyang bitawan ng puot na tila isang mabigat na batong nakatali sa kanyang mga paa. Ang hindi pagpapadala sa galit ang naging kaisa-isang paraan upang tuluyan siyang makalaya mula sa anino ng kanyang asawa. Ang kapayapaan na nararamdaman niya ngayon ay hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa pagtanggap
na ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanyang matibay na baluti. "Salve anak, nandito na ang iyong tito," marahang tawag ni Lola Pilar mula sa loob. Ang pagdating ng kapatid ng kanyang ina ay tila huling piraso ng puzzle na nagpabuo sa kanyang pagkatao. Hindi na siya nag-iisa, may pamilya pa siyang naghahanap sa kanya, mga taong magpapaalala sa kanya na ang kanyang pinagmulan ay puno ng dangal at hindi ng panlilinlang. Ang muling pagkakaroon ng koneksyon sa kanyang nakaraan ay nagbigay sa kanya ng ugat na hindi na kailanman mabubunot ng kahit anong bagyo. Ang aral na nais iwan ni Salve sa lahat ng nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Huwag hayaang ang boses ng ibang tao ang magdikta ng iyong katinoan. Ang ating intuition ay isang regalo mula sa may kapal, isang bulong ng katotohanan na madalas nating isinasantabi para sa kapakanan ng iba. Ang pagmamahal ay hindi dapat maging isang sakripisyo ng sariling pagkatao, kundi isang suporta upang tayo ay lalong lumago. Higit sa lahat, laging may pag-asa sa kabila ng pinakamakapal na hamog basta't matuto tayong tumingin sa loob ng ating sariling puso at maniwala sa ating sariling lakas. Tumayo si Salve at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay, iniiwan ang kadiliman sa labas. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan at habang isinasara niya ang pinto, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang suong mo ng kasinungalingan ay tuluyan ng naglaho at sa harap niya ay ang isang mahaba, maliwanag at payapang landas ng kanyang bagong simula.